Magandang umaga po. Ito po ang special coverage ng GMA Integrated News sa mga protesta kontra katiwalian na nakatakda ngayong araw. At nakatutok po tayo sa iba't ibang lugar sa Maynila kung saan isasagawa ang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Nakabantay din po ang ating puwersa sa Quezon City kung saan may kilos protesta rin kontra korupsyon ang ilang grupo. Sa Quirino Grandstand hanggang Luneta o Rizal Park sa Maynila, patuloy ang pagdagsa ng mga lalahok sa 3-day rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. At naroon live si Joseph Moro. Joseph, kamusta dyan? Yes, Pia, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga tao dito sa Quirino Grandstand para sa kilos protesta na pinuunahan ng grupong Iglesia ni Cristo. Tanghaling tapat at ganito na yung sitwasyon dito sa Quirino. Alas 4 pa ng hapon, Pia, magsisimula yung formal na programa na tinawag nilang Rally for Transparency and a Better Democracy. Yung kilos protesta na ito na kontra korupsyon ay simula ngayong araw at magtatagal ng 3 araw. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Abirin, as of 10 a.m. kanina, Pia, ay nasa 40,000 na yung kanilang crowd estimate at tinatayang nasa 20,000 naman yung idineploy nilang bilang ng mga pulis sa buong Metro Manila. Pero dito sa Luneta ay may 1,400 na mga pulis ang kanilang ipinakalat. Ayon kay Abirin ay nasa 1.3 hanggang 1.5 million na katao ang inaasahan nila sa pagkilos na ito ngayong maghapon. Narito, Pia, ang pahayag ni Police Brigadier General Abirin. We hope na throughout the activity ay ganun po. We will not be recording any untoward incident considering that this is a peaceful rally and of course sa kapatiran po sa Iglesia ni Cristo ay talaga pong every member is a disciplined member. And nakita nyo naman pati basura ay pinupulot po nila. So we expect this to be peaceful? Yes, we expect this will be a peaceful gathering. Makita lang ulit natin, Pia, itong sitwasyon. Medyo kumukulimlim na. Kaninang umaga, Pia, ay nagkaroon sila ng konting programa pero tinigil muna nila ang pansamantala at magre-resume ulit ng alas 3 ng hapon. So kaninang umaga ay medyo mainit pero ngayon ay kumukulimlim. Sana naman na hindi ito tumuloy sa pag-ulan. Itong kilos protesta na ito ay yung panawagan ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang grupo na panagutin yung mga nasa likod ng mga manumalyang flood control projects. So mga pamilya to, Pia, na yung iba sa kanila ay kaninang madaling araw pa nag-overnight na dito para sa kailang gagawing 3 araw na kilos protesta, Pia. Joseph, ano ba yung mga inaasahan sa programa na magsisimula mamayang hapon? Tsaka paano ito maiiba dun sa mga magaganap na aktibidad sa Lunes at hanggang sa Martes? Okay, ang today, no, ang expectation natin, ang sinasabi sa atin ngayon ay yung may mga magsasalita na mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi naman ng Iglesia ay welcome dito kahit hindi mga miyembro nila. At may mga sinasabi na mga inaasahan na mga opisyal ng gobyerno pero hindi pa natin nakukumpirma yan kung nag-confirm na sila ng kanilang attendance ngayong araw. So ito ay tuloy-tuloy na panawagan ng grupo at para nga doon sa may mapanagot, doon sa mga manumalyang flood control projects. So today, 4 o'clock, mga speeches to ng mga officials ng INC and maybe some government officials. We have to verify muna kung sino yung nag-confirm. So ngayon ay nakantabay yung marami dito. So sana hindi, medyo makulilim lang today pero hindi naman siguro tutuloy ito ng ulan, Pia. Alright, at Joseph, nakikita natin no, sa video mo ngayon yung tuloy-tuloy na pagdating ng mga tao at sila'y nag-iikot pa rin no, dyan sa grounds. Pero kamusta naman, Joseph, yung monitoring? Di ba nagkaroon rin ng rerouting? Kamusta naman yung traffic sa paligid? Salamat po ng marami. Medyo yun sa mga kababayan natin na mapupunta dito sa ilang bahagi ng Maynila, particular dito sa area ng Manila Hotel, sa Quirino Grandstand, kahit dun sa may City Hall, medyo mahihirapan na po yung inyong movement. So kung kaya nyong iwasan yung Manila area, kasi kanina sa may Quiapo pa lamang kami, medyo mabagal na yung daloy ng trapiko doon. So aakit ka doon, aahon ka doon sa bridge. Pagbaba mo doon, medyo sasalubong na yung rerouting na ginagawa. So, konting pasensya lang at kung kaya yung iwasan yung Manila area for today ay
maaaring humanap na lang muna ng ibang daan kasi may mga nakabarado na o sinarhan na ng mga kalye, Pia. Alright, Joseph, salamat at babalikan ka namin mamaya. Si Joseph Moron po live mula sa Maynila. At sa punto pong ito, makakapanayam natin si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, magandang umaga. Si PR Kanghel po ito. Yes, good morning, Pia. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig at nanonood sa inyo. Yusek, good morning. At unang tanong po namin, nasaan po ang Pangulo ngayon? Nakamonitor po siya? Tinututukan ba niya yung mga pangyayari po ngayon? Opo, nakamonitor naman po siya. Kasi ito, ang pangyayari po ngayon ay isang malaking event at kinakailangan din pong mag-monitor ng Pangulo. Hindi para lamang sa mga pagbabanta, di umano ng iba, ang destabilization. But syempre kailangan niya madinig kung ano ba yung mga nais pa ng mga kababayan natin na magawa ng gobyerno. Yusek, ang Pangulo ba sa punto ito ay nababahala kapag nakikita niya na may mga ganitong klaseng pagtitipon? Sa punto pong ito, hindi naman po nababahala ang Pangulo dahil alam po niya, marami sa kababayan natin ang naniniwala sa gobyerno at nakikita po ng mga karamihan nating mga kababayan kung ano na ang ginagawa ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot. So, hindi po nababahala, pero syempre po naghahanda sa anumang eventuality. Yusek, hindi po lingid sa kaalaman namin na sinuportahan ng Pangulo ng INC noong nakaraang eleksyon. Paano niyo po ilalarawan ng relationship ngayon ng liderato ng INC at ni Pangulong Marcos? Tingin po natin, pinakita naman din po ng mga miyembro ng INC na sila po ay laban sa korupsyon. At yan din naman po ang daan na tinutungo ng Pangulo. So hindi po tayo naniniwala na hindi naman susuportahan ng INC ang ginagawang ito ng Pangulo. Meron po bang efforts na magkaroon ng discussion or pag-uusap sa pagitan ng liderato ng INC at ng Pangulo? Wala naman po kasi sa kanila na mamagitan na anumang negatibo. Dahil hindi naman nila mismo Pangulo ang direksyon ng kanilang mga rally, kundi yung corruption mismo. So may mga pag-uusap, siguro po naniniwala naman po ang INC kung ano ang ginagawa ng Pangulo ngayon para masugpo ang korupsyon sa bansa. Well, Yusek, balikan po natin yung mga pangyayari nitong mga nakalipas na 2 araw lang po. Kahapon at nung Biyernes po, although sinabi na po ni Pangulong Marcos na ayaw na niyang patulan pa or magbigay ng pahayag doon sa mga naging statement ni dating Congressman Zaldico na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback at budget insertions. Pero ano po ba ang assessment or tugon ng palasyo sa mga pinakahuling pahayag ni dating Congressman Zaldico? Nakahapon po, naglabas pa po siya ng mga larawan, ng mga maleta na may laman umanong mga perang i-deliver po. Opo, lalo po siyang lumulubog sa komunay ng kasinungalingan itong si Zaldico. Kasi sa bawat salita na bumibitaw at binibitawan ng kanyang bibig, mas lalong nakikita kung gaano ba kasinungaling o yung kanyang mga kasinungalingan. At lumalabas na parang siya nagpapagamit sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit natin nasabi yan? Yung mga salita po niya kasi na dapat na siya po ay inutusan na magkaroon ng 100 billion na insertions, samantalang nasa kapangyarihan po ng ehekutibo na gumawa ng proposed budget. So bakit kailangan tapikin pa siya para idagdag yung 100 billion na insertions? And at the end, itong 2025 budget po, 194 billion pa po ang binito at pinatanggal ng Pangulo. Parang napaka-illogical naman po na magpapadagdag ng 100 billion na insertion pero tatanggalin ng Pangulo ang 194 billion na mula sa 2025 budget. Pangalawa, hindi po kasi wala po sa kapangyarihan na ng Pangulo. Ang pagka po ang usapin ay nasa BICAM conference na. Dapat alam niya po yan, mukhang nakalimutan niya po. Yung gumawa ng kanyang script ay mukhang nakalimutan ng katotohanan. At yung mga maletang pinakita niya, unang-una, kahit po kayo yung mga journalist, at mapanuri naman po ang lahat ng mga journalist natin dito sa bansa. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Ay may mga maleta daw na pinadala. Ang mga tao niya, hindi pa nga po personal na nanggaling sa kanya, kundi daw sa mga tao niya. So in other words, kung ang sinabi niya sa unang niyang video
ay nag-usap sila para sa 2025 budget nung mag-uumpisa ang BICAM Conference. Nag-umpisa po yung BICAM Conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? At papaano mangyayari yun kung January 2024, hindi pa po nag-start yung BICAM Conference? At kung sinabi naman yan, diyan sa video, meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano din po mangyayari yun kung January 13 pa lang, na 2025, ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? At kung siya yung natanggal, ibig sabihin po, di ba, wala na pong tiwala sa kanya. Ang mga kasamahan niya, so saan manggagaling yung kanyang kapangyarihan para magpadala ng mga maletang ito? So, marami pong inconsistency sa kanyang mga sinasabi. Hindi na tutugma-tugma yung mga salita niya doon sa mga sinasabi niya, mga pictures na nakasama doon sa kanyang video. So, Yusek, kasi ang binabanggit po ninyo parang may mga butas, no? Or parang pagdating dun sa timeline na iprinisenta ni dating Congressman Zaldico. So, kapag sinilip po ito, kasi although ito nabanggit rin ni Blue Ribbon Committee Chairman na Senator Ping Lacson na kung sakali man, no, na magkakaroon ng insertion ng Pangulo, saang punto ba dapat usually nagkakaroon ng insertion kapag ang Pangulo ay may gustong ilagay sa budget? Ito po ba sa NEP po talaga? Wala po ako nakikita sa ngayon na kailangan magkaroon ng insertion ang Pangulo dahil meron po silang kapangyarihan gumawa ng proposed budget. Ba't hindi na lang ilagay doon sa NEP? Okay. Di po ba? Kung may insertion siguro po mangyayari dyan, baka po may mga project na biglaan na hindi nasabi. But as far as I know, hindi po kinakailangan kasi inaaral nga po yung budget, ilang buwan po aaralin yan, tapos magpapa-insert ka lang. So di ipasok na lang agad sa NEP. Bakit kailangan ng insertions pa? So, lumalabas po dito yung insertions na gagaling mismo sa Kongreso. Hindi sa OP, hindi po sa Ehekutibo. Yusek, ang sabi po kasi rin ni dating Congressman Zaldico sa kanyang mga pahayag, nung SONA pa lang, no, balak na raw niyang bumalik na Pilipinas. Pero ang Pangulo daw ang nagsabi na wag muna siyang bumalik at aalagaan siya. Tapos ang sinasabi niya ngayon, siya ang ginawang, kumbaga, scapegoat or poster boy, ika nga. So, nang marinig ito ng Pangulo, ano ho ba ang reaksyon po dito? Ganito yan, Pia, no? Sa nakita natin at nadinig natin sa video at nabasa ko naman yung transcript na yan, hindi naman ang Pangulo ang nagsabi sa kanya. Ang sabi ni Zaldico, sinabi di umano sa kanya ni Speaker Romualdez. Stay out of the country. So, walang personal silang usapan, hindi nagkaroon ng komunikasyon si Zaldico sa Pangulo. Pangalawa, hindi po ba dapat siya muna ang magpakita ng ebidensyang nangyari ang mga ganyang kaganapan bago kami mag-react? At pangatlo, di ba dapat ipakita niya nasaan yung threat sa buhay niya? Nasaan yung ebidensya na nanganganib ang kanyang buhay? So, hindi pwedeng mag-react kasi dapat siya muna yung pakita ng ebidensya. Pero, Yusek, bago pa nangyari lahat na ito, bago pa isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos, no, sa kanyang State of the Nation address nitong July, yung mga anomalya sa mga flood control project, nagkakaroon po ba talaga ng direct communication sa pagitan ni dating Congressman Zaldico at ng Pangulo? Ganun po ba yung nature ng kanilang relationship na sila'y direktang nag-uusap? Wala akong alam na meron silang diretsyong usapan. Tingnan natin, kung titingnan niyo lahat yung kanya sinabi sa video, sinong kausap niya, di umano, na gusto ng 100 billion insertion. According to him, si Secretary Mina, so hindi presidente. Biglang sinabi niya, gusto niyang itanong, kung totoo ito, sinong kausap niya, di umano, si Yusek Adrian Bersamin. Sumunod, ang nag-report siya, sinabi niya, si Speaker Romualdez. Sa lahat ng mga sinabi niya, wala siyang komunikasyon sa Pangulo. Wala. So, hindi sila ganun ka-close. Hindi sila ganun ka-close. Wala. Yusek, very serious accusations po ang ibinato ni former Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko sinabi po ninyo na dapat bumalik dito si Congressman Zaldico para panumpaan yung salaysay. Pero ano po ba ang mga susunod na hakbang ng Pangulo tungkol dito? May balak po ba siyang magsampa rin ng kaso? Because I mean, these are very serious accusations. Okay, ganito may serious accusation siya pero
binabaliwala ng Pangulo yung kanyang sinasabi kasi wala talaga itong basihan. So, siguro kung seryoso to, dapat may mga ebidensya na siya. Kaya sabi nga natin, kumatapang naman siya talaga. At siya naman ay sinasabi niyang walang kasalanan at siya yung pinakamalinis na pagbibintangan ngayon. Mas maganda po talaga na siya ay umuwi at panumpaan niya yung sinabi niya. Kasi mahirap po na matanong siya. Mahirap na tanungin ang kanyang kredibilidad nang wala siya dito. Ang tayo lang ay sumasagot dahil doon sa kanyang mga nasabi at yun yung, kumbaga, nade-debunk natin, nare-refute natin. Pero mas maganda kung harap-harapan na marirefute yung kanyang mga sinabi. Yusek, kahapon po nagkaroon din po ng mga panawagan mula halimbawa sa grupo ni Kiko D. Nasabi po nila na kung ang Pangulo ay kasama na daw sa mga inaakusahan, paano daw matitiyak na magkakaroon pa ng patas na investigasyon? Ang sinasabi po nila, baka dapat maski ang Pangulo, wala nang talagang papel sa investigasyon. Ngayon po wala naman po siyang papel sa investigasyon. Yung pag-iimbestiga po nasa ICI. At mga kaso naman po ay nasa ombudsman. At alam naman natin, independent body po ang ombudsman. Ganoon din naman po ang ICI, Independent Commission. So hindi po naman nakikialam ang Pangulo sa pag-iimbestiga. At nai-report lang po ang mga kaso na isasampa. Katulad po nung mga kaso na isasampa po at isinampa na po ni Secretary Vince Dizon, DPWH. Pero yung pag-iimbestiga po, hindi po nakikialam ang Pangulo dyan. Alright. And Yusek, so sa monitoring po ninyo sa mga isinasagawang kilos protesta ngayong araw, meron po bang mga lumalabas po ba na mga posibilidad o mga reports tungkol sa umano'y destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi mawawala yan. Kahit noon pa po, maraming gusto magpaalis sa Pangulo sa pwesto. Lalo pa ba na may mga rallying ganyan at mukha talagang timing sa ating pagkita or pag-assess, timing itong salita ni Zaldico. At mukha nga nagpapagamit siya. Personal lang po ito personal lang po to, Ms. Pia. Mukha nagpapagamit siya sa mga nais magpabaksak sa Pangulo. Dahil hindi kaya napangakuan siya na kapag iba na ang liderato, ay magiging maganda ang tadhana at hindi na siya makakasuhan pa. So, yun ang tignan natin. Kasi yun yung sarili ko na nababasa ko. So kapag may mga sinasabi po ninyong ganitong mga planong pabagsakin ng Pangulo, paano po ninyo, minomonitor yung sitwasyon? At meron po bang mga isinasagawang loyalty check sa liderato ng militar, ng pulisya? Normal po yan. Kahit naman po ang AFP, kahit po yung mga miyembro ng kasundaluhan, mga military officials po natin, yung mayroong obligasyon para sa pagmamonitor na to. Kahit hindi po siguro rally, kapag ka naman po ito ay nakita nila na mayroong mga ganitong klaseng pagbabanta, nagmamonitor po sila. It's normal, it's usual na trabaho po nila. Alright, Yusek Claire Castro, maraming salamat po at alam po namin na kayo po ay magmamonitor din po sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Maynila ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon. Maraming salamat, Pia, sa ating mga kababayan. Salamat po. Salamat po, Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Ngayon po, kamustahin na natin ang pag-aayos sa trapiko, lalo't hindi lang ito ngayong araw, kundi hanggang Martes na isa pong weekday at may pasok po sa trabaho at sa ibang eskwelahan. So nasa linya po natin si MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebriha. Sir, magandang umaga. CPR Arcangel po ito. Sure. Tanghali, Mapi, at magandang tanghali po sa lahat ng subaybay. Nako sir, kamusta na po? Unahin po natin yung sitwasyon ngayon. Sunday naman po at maaga po tayong nakapagbigay ng abiso ng mga rerouting. Pero kamusta po ang daloy ng trapiko sa mga kasada sa paligid po ng mga nagkikilos protesta? Ma'am, we are executing the plan that we have laid down para sa mga protesta na ito. Mabigat po yung nasa Quirino Grandstand sa Manila. Tatlo po ang traffic district heads namin ang nakaantabay doon, ang northern, ang western at saka southern.
At dito naman po, sinabayan ng rally dito sa People Power Monument. Nakatalaga naman po dito ang EDSA traffic zone namin, seated to Eastern Traffic Enforcement District. Ma'am Pia, nag-declare po kami ng no absent, no day off ngayong araw na to, kahit linggo, para tugunan itong pagmamando ng trapiko dito po sa dalawang lugar, sa Manila at dito sa Quezon City. Well, sir, alam po namin na may halimbawa sa Maynila, kanselado po, no? Nagkaroon ng suspension ng face-to-face classes, pero may iba pa rin na papasok pa rin sa opisina. So ano po ang paalala natin? Mahirap kasi yung Monday tsaka Tuesday po kasi marami nang nasa kalsada sa mga oras na yon. Tama ma'am, ang Manila for one, nagdeklara na po sila ng walang pasok sa kolehiyo mula elementary, preschool up to college, publiko at saka pribadong eskwelahan. Makakatulong po ito sa pagmamanage namin ng trapiko. Dito naman po sa Quezon City, wala pa naman po dinideklara na mag-overspill to tomorrow at saka sa Tuesday. Ang permit lang po na nakuha dito ay hanggang ngayong araw lang, hanggang mamayang gabi. So wait and see po kami kung ano pong mangyayari, kung papayagan silang mag-extend hanggang Martes. At kung hindi naman po, tutulong na lang po kami sa pag-aayos ng trapiko hanggang ngayon mamayang gabi pagkatapos po ng programa nila. Sir, sabi niyo po, no absent, no day off po ang mga tauhan ng MMDA. So ilan po ang nakadeploy sa mga susunod na araw? Ma'am, ngayon 2,300 po ang kawani ng MMDA sa ating mga kakalsadahan. Pati po yung mga areas na wala naman pong rally, pinapunta po namin sila para mag-augment sa Manila at sa Quezon City para sa ganun po magkaisa na kami dito, magsama-sama, magtulungan para ma-manage po yung traffic dito at saka yung mga parking po. Alright, sir, baka pwede nating paalala ulit sa mga kababayan natin, ano-ano po ba yung mga dapat iwasan na kalsada sa mga susunod na araw? Well, pinapaalalahan na po natin ang ating mga kababayan sa Manila na umiwas po sa lugar ng Luneta. Baka mag-spill over po yan sa iba't ibang arterial routes leading to Quirino Grandstand. Ang pakiusap namin kung walang importanteng gagawin, manatili na lang po sa bahay at umiwas sa mga lugar na to. Yung mga kababayan naman natin dito sa Quezon City, alam po natin, kakasweldo lang kahapon at may mga mall sa area na to. Kung medyo pwedeng ipagpaliban na lang po muna para hindi po tayo ma-stuck sa traffic. Pero hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan ngayon, Ma'am Pia, maluwag pa naman yung traffic, so everything is good. Sir, linawin lang po natin, may tuloy po ang number coding sa Monday and Tuesday? Ma'am, tuloy pa po, wala pa po dinideklara si Chairman Artes kung isususpend dito. Like what I've said, ang permit po na nakuha sa EDSA ay hanggang ngayong araw lang po. So kung mag-i-spill over po ito, wala pa po kaming knowledge at kung maabisuan po kami, magdidesisyon po ng suspension ng number coding will be Chairman Artes and it will depend on the data that will be given to him. Alright, so kapag gusto pong masilip ang rerouting sa araw na ito at sa mga susunod na araw dyan po sa paligid ng Maynila, Chairman, makikita po ito sa inyong official accounts po? Tama, Ma'am Pia, actually, sinare na po namin yung advisory ng Manila, ng City of Manila at advisory po ng City Government ng Quezon City. Nandiyan po sa Facebook page ng MMDA at sinare na rin po namin sa kanya-kanya namin mga Facebook page para for widest dissemination. Okay, so malinaw po, Commander Nebrija, sa ngayon wala pa pong anunsyo tungkol sa lifting o anuman ng number coding at sa ngayon maayos pa rin ang daloy ng trapiko pero nakikita po namin na tuloy-tuloy pa rin naman sa mga oras na ito ang pag-usad ng mga sasakyan dyan po sa may People Power Monument. So Commander Nebrija, paalala na lamang, huling paalala sa ating mga kababayan para po iwas aberya pagdating sa daan. Paalala po sa mga mapapadaan dito sa EDSA, lalo-lalo sa lugar ng Ortigas at saka People Power Monument sa White Plains. Kung pwede po, take alternate route sa looban po tayo. Take Mabuhay Lane if you're coming from Makati. Dire-diretso po yan ng Quezon City na.
Mag-iingat po tayong lahat at saka Ma'am Pia, isingit ko na rin lang po, today is the World Day of Remembrance. Sana po wag po natin kakalimutan ang mga naging biktima ng mga road crashes. Alright, maraming salamat po MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebria. Magandang tanghali po, sir. Samantala, 3 kilometro lang mula Quirino Grandstand ang Malacanang, kaya bantay sarado po ang mga kalsada sa paligid ng palasyo at mula po sa Mendiola, nakatutok si Darlene Kai. Darlene, kamusta ang seguridad dyan? Pia, wala pang mga relihista o nagkikilos protesta dito sa Mendiola pero mahigpit na ang seguridad. Nandito ako sa harap ng mismong Mendiola Peace Arc at katulad po ng nakikita nyo ay tad-tad na yan ng mga concrete at steel barriers. Yung mga steel barriers, meron pang mga razor wires at bukod dyan, meron na rin ditong mga police mobile. Meron na rin mga ambulansya kung sakaling magkaroon ng medical emergency at meron na rin mga fire truck dito. At nandito sa kahabaan ng Legarda, kung nakikita ninyo sa live situation ay ang outpost ng PNP. Pia, katulad nga ng sinabi ko ay mahigpit yung seguridad dito sa Mendiola pero wala namang naunang nakaplan o inanunsyong programa o kilos protesta dito. Pero isa kasi ito sa strategic points. Lalo't katulad nga ng sinabi mo ay malapit ito sa mga ruta papasok ng Malacanang o papuntang Malacanang kaya talagang binabantayan ito ng mga otoridad. May na-monitor pangarawang PNP na kumakalat sa social media na mga post na nagsasabing marami ng tao o may sumiklab na kaguluhan dito sa Mendiola. Hindi ito totoo mga kapuso. Base na rin sa mga nakikita nyo, yung pinakita kong live situation at pati na rin sa monitoring ng PNP sa buong Magdamag at mula rin kaninang umaga. Kaya sa isang pahayag ay nagbabala si PNP Chief Jose Melencio Nartates sa sinabi nilang ilang online actors na sinasadya umanong magpasiklab ng tensyon bago pa man ang protesta. Sabi ni Nartates, hindi daw nila minamaliit ang tinatawag niyang online manipulation na maaari raw magresulta sa kaguluhan. Posible raw coordinated ito at tinutugunan na raw ng Philippine National Police. Samantala, Pia, kanina narinig ko na kinausap po na rin si Colonel Nebriha para sa mga tungkol sa mga saradong kalsada. Uulitin ko lang yung ilan sa mga saradong kalsada, at least dito yung mga dadaan sa Mendiola. Kung manggagaling po kayo sa CM Recto Avenue o sarado yung CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola, pati na rin yung kahabaan ng Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Street. Sarado rin po ang Ayala Bridge at ang eastbound ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez Street. Meron ding ilang motorista na nasisita ng mga pulis dahil nagpipilit pa rin lumusot kahit na may mga nakaharang na mga container van doon sa mga kalsadang binanggit kong sarado na. Kaya para hindi po kayo maabala mga kapuso, ito po ang mga alternatibong ruta ayon na rin mismo sa Manila LGU. Kung manggagaling po kayo sa Quezon Boulevard at sa Recto, kumaliwa lang kayo sa N. Reyes. Kung galing naman kayong Santa Mesa ay kumanan kayo sa Figueras, diretso sa Earnshaw, kaliwa sa Loyola hanggang makarating kayo sa inyong destinasyon. Kung manggagaling naman sa Pikasal, pwede po kayong kumaliwa sa San Rafael, diretso sa Bilibid Viejo, kanan sa Loyola o N. Reyes hanggang makarating sa inyong destinasyon. Pia, kanina lang nakita namin na nag-ikot rin yung ilang kawani ng Commission on Human Rights o CHR kasama yung ilang pulis para raw masiguro at mamonitor yung sitwasyon at masigurong walang mangyayaring paglabag sa karapatang pantao. Yan ang latest mula rito sa Mendiola. Balik sa iyo, Pia. Darlene, nakita namin sa video mo na may mga pedestrian pa rin na nakakalusot. So, ang mga pedestrian pwede namang pumasok sa kabaan ng Mendiola, pwede silang maglakad dyan. Bawal lang mga sasakyan, tama ba? Tama, Pia. Mga pedestrians, yung mga naglalakad lang, pwede. Pero yung mga motorista ang hindi po talaga papapasukin. Motorsiklo, anumang klase ng sasakyan ay hindi po makakadaan doon sa mga nabanggit kong kalsada. Pero kung maglalakad lang naman kayo, may footbridge dito. Yung mga kainan nga, Pia, pati yung ilang establishments dito sa palibot ng Mendiola ay bukas. Alright. At saka nakita natin, Darlene, parang talagang stricto, no? Sabi mo, yung mga motor hindi pwedeng makalusot. Kasi nakita natin dun sa video mo kanina, yung isang motor talagang hindi siya pinalusot dyan sa Mendiola. So, kailangan umikot rin sila.
Yes, Pia, talagang mahigpit yung pagbabantay dito. Kahit mga motor, hindi po talaga sila pinapadaan. At bukod doon sa mga nabanggit ko na mga container van na nakaharang na sa mga kalsada at yung mga concrete at steel barriers, talagang maraming mga miyembro ng PNP at mga traffic enforcers yung nagbabantay dito. Pero katulad pa rin po ng sinabi ko, ay hindi pa rin naman nagsisimula yung anumang programa dito at wala pa kaming nakikitang mga rallyista o mga nagkikilos protesta, Pia. O nga, at Darlene, sabi mo nga, no, marami nang babala ang PNP hinggil sa mga online manipulation at sa kung sino man ang manggugulo. Dahil alam natin, no, nung nakaraan sabi nila magpapatupad sila ng maximum tolerance. Ito rin ba ang ipaiiral ngayong araw nito sakaling may mga magsulputan na mga rallyista? Yes, Pia, sinabi na rin ng PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance. Pero kasabay niyan, meron na rin ditong mga arresting officers. Yun yung isa sa mga ginawa ng PNP na paraan dahil nga doon sa na-monitor o nangyaring sitwasyon noong September 21 rallies kung saan nagkaroon nga ng ilang insidente o may gulo na nangyari. Kaya nakahanda rin yung PNP na dumampot at umaresto po talaga ng mga manggugulo o posibleng gumawa ng anumang krimen sa pagpapatuloy ng mga kilos protesta ngayong araw. Pero syempre, maximum tolerance pa rin po yung kanilang ipatutupad. So ibig sabihin, Darlene, mas maraming ngayong pulis na nakadeploy kumpara nung September 21. Pia, mahigpit yung seguridad noong September 21 pero sa napansin ko naman same level pa rin naman ng higpit. Pinaghandaan din naman talaga nila yung mga kung sakali man na may darating dito na mga nagkikilos protesta. Ayon kasi sa Philippine National Police ay 16,000 yung police officials natin or members of the PNP na naka-deploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, particular dito sa mga strategic points tulad dito sa Mendiola, Pia. Alright, Darlene, panghuli na lamang, no, dahil alam natin na malaking bagay din, no, kung ano yung lagay ng panahon pagdating sa mga ganitong kilos protesta kung sakasakali. Kanina nung nakausap namin si Joseph, medyo makulimlim bago magtanghali. Kamusta naman ngayon, Darlene? Kaninang bago magtanghali, katulad doon sa Quirino Grandstand, medyo makulimlim din dito. Pero ngayon talagang tirik na tirik yung araw, Pia, tumatagaktak na nga ang pawis natin dito. Pero hindi po tulad nung kaninang bago magtanghali. Kaya kung pupunta po kayo sa mga kilos protesta, particular dito sa Mendiola, siguruhin yung magdala kayo ng cap, ng sombrero, pati na rin tubig para po hindi kayo ma-dehydrate. Kasi talagang maalinsangan yung panahon at napakatindi ng sikat ng araw. O sige, Darlene, hindi na natin ito patatagalin. Doon ka muna sa may malilim na lugar. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai, at makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Samantala mga kapuso, silipin din po natin ang sitwasyon sa paligid ng Rizal Park at naroon live si Von Aquino. Von, kamusta dyan? Pia, sinsidhi ng init ng araw ang panawagan para sa hustisya, transparency at accountability ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa gitna ng isyu ng katiwalian sa gobyerno. Yung ilang nakausap natin kanina, Pia, ay galing pa ng probinsya at yung iba naman ay madaling araw pa lang ay narito na. May mga dala rin silang placard. Panawagan nila ikulong ang mga nagnakaw sa pondo ng bayan, magkaroon ng transparency at accountability ang gobyerno. Dahil 3 araw silang mananatili rito, kanya-kanya na ng latag at tayo ng tent ang mga naririto. Nagbaon na rin sila ng pagkain at mga damit habang hindi pa nagsisimula ang mismong programa na mahinga muna sa kanilang tent ang ilan at nagtanghalian na rin ang iba. Samantala kanina naman, Pia, ay inanunsyo rito sa stage na yun daw mga nagtayo ng stage doon sa Liwasang Bonifacio ay hindi raw miyembro ng Iglesia ni Cristo at mga nagpapanggap lamang. Sa ngayon naman, Pia, sa Rizal Park, Luneta, maging dito sa Quirino Grandstand ay tuloy-tuloy po yung pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At yung mga bandang nasa harap ng tent, sila ay nakapayong lamang. Samantalang yung mga nasa grass
embassy area, sila yung mga nagtayo ng kani-kanilang mga tent. At yan muna ang latest mula rito. Pia, balik sa'yo. Von, kamustahin lang namin dahil oras natin, pasado tanghali na, tuloy-tuloy pa ba yung pagdating ng mga tao dahil mamayang alas 4 pa naman yung inaasang programa? Yes, Pia, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao kasi kanina dito sa harap ng stage medyo konti pa pero ngayon napakarami na pong nakapayong dito. Maging doon sa Rizal Park sa Luneta ay napakarami na ring tao na dumadagsa. Yung iba nga ay nagsiset up pa lang ng tent pagdating natin kanina, no? At yung iba ay papasok pa lamang at nandun pa yung iba naman ay naroon din sa kalsada. Pia? Von, alam natin 3 araw ang ikinasang Grand Rally ng grupong INC. Yung mga nakausap mo ba, magsisuuwian pa ba o wala na silang balak umalis? Papayagan ba silang manatili dyan sa loob sa Magdamag? Ang bansa'y nahaharap sa malaking problema. Yes, Pia, alam mo, nagbaon nga sila ng damit, ipinakita nila sa amin. Nagbaon din sila ng pagkain. Yung iba naman ay nag-iwan muna raw sila ng gamit doon sa kanilang mga simbahan na malapit dito. At uuwi na lamang muna sila doon saglit at saka babalik dito. Pero yung iba talaga nagdala na ng tent at balak talaga nilang mag-overnight ng ilang araw dito. Pia? Alright, so hindi naman persahan o pipiliting umalis, no? Pwede talagang manatili na magdamag dyan sa paligid ng Quirino Grandstand. Von. Yes, Pia. Actually, yung iba handang-handa na rin talaga at nasa mindset na nila na talagang hanggang Martes sila rito, no? Kaya naman nagdala na rin sila ng mga damit nila at yung iba naman, wala nang alisan talaga dito. Rain or shine daw talagang mananatili sila rito, Pia. At welcome naman dito yung mga miyembro nila dahil talagang in-expect nila na hanggang Martes yung protesta nila rito. Pia? Alright, Von, maraming salamat at makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Si Von Aquino po nag-uulat live mula sa Quirino Grandstand. At ngayon po mga kapuso, alamin po natin ang seguridad naman po at kaayusan sa Maynila kung saan nga po libo-libo ang inaasahang darating mamaya. Alam po natin, gaya po na nakita natin sa iba't ibang ulat, nasilip na po natin yung Quirino Grandstand, pati po sa Mendiola, pati na rin po sa People Power Monument na makausap natin ang MMDA. Nakita natin yung sitwasyon sa iba't ibang lugar at talagang mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa mga sandaling ito. At gaya ng nabanggit po ni Von, yung ilan po sa kanila, dyan po sa Quirino Grandstand at least, ay talagang wala nang balak magsiuwian dahil 3 araw itong Grand Rally na ikinasa, na inihanda ng Iglesia ni Cristo. Ito pong rally na ito ay kontra katiwalian. Tawag po nila dito ay Rally for Transparency and a Better Democracy. At kasabay po nito, mamaya po ay inaasang magkakaroon din ng pagtitipon sa People Power Monument. So nakausap po natin ng MMDA at meron na pong mga isinagawang rerouting dito po sa Maynila. May mga lugar kung saan sa ngayon pwede pang daanan pero ang hindi po natin matansya bukas po dahil syempre may pasok na sa opisina, may pasok sa ibang eskwelahan sa labas ng Maynila. Although ang Manila, nagsabi na po sila na suspendido ang face-to-face classes bukas. So, ang tinitingnan po natin ngayon, ang sitwasyon naman, live nakuha po yan sa People Power Monument. Gaya po ng nasabi ng MMDA, tuloy-tuloy lamang ang daloy ng trapiko. Pero nakikiusap na rin po sila sa ating mga kababayan, sa mga motorista na hanggat maaari, dumaan na lamang po sa Mabuhay Lane para iwas na rin po sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. At alam po natin na ito naman po, baka hindi po natin alam dahil kahit anong oras pwedeng biglang bumigat na ang daloy ng trapiko. Kaya para na rin iwas init ulo kumbaga mga kapuso dahil baka yung iba hindi pa po nila alam na may mga road closure o may mga magkakaroon po ng iba't ibang mga kilos protesta. So ngayon sinasabi na po namin sa inyo, ito po yung mga lugar na hanggat maaari ay iwasan na po natin dahil inaasahan po ang pagbigat ng daloy ng trapiko. So ngayon, silipin po natin yung sitwasyon, live na sitwasyon po sa EDSA People Power Monument at magkakaroon nga rin po ng kilos protesta doon. At si Jonathan Andal, ang ating kasama, nakatutok siya doon live. Jonathan, kamusta ngayon ang sitwasyon sa People Power Monument?
Yes, Pia. Wala pang mga rallyista dito sa may People Power Monument sa Quezon City. Ito, kung makikita mo sa likod ko, ito po yung stage kung saan gaganapin mamaya yung programa rito. Wala pa po mga tao, hindi pa nalalatag yung mga upuan at yung stage hanggang sa ngayon ay ongoing yung setup nila. Pasado, actually dapat mga after lunch yung inaasahang magsisimula yung pre-program at bandang 4 naman ng hapon ang main program. Sarado po ngayon ang kalahati ng White Plains. Kaya kung makikita nyo po sa inyong screen, nag-zipper lane na doon sa linya palabas ng EDSA mula White Plains. Traffic na rin po sa EDSA White Plains northbound. Kanina, ganun ang sitwasyon. Sa ngayon ay 3 linya ang bukas sa mga private vehicle, isa para sa may EDSA bus carousel. Yung barikada ng EDSA bus carousel, inatras po ng 1 linya. Sakali raw kasing umapaw ang mga tao sa EDSA, may matitira pang 2 linya dun sa innermost lane na katabi ng MRT na paghahatian ng bus carousel at ng private vehicles. Ang dami rito ng pulis, bombero, QC-DPOS, MMDA, DOTR SAIC. Ang sabi ni QCPD Acting Director Colonel Randy Silvio, 1,500 na pulis ang ipinoste nila rito sa White Plains. 250 na pulis naman doon sa padasang pambansa kasi baka raw may magpunta rin doon na magrarally. Ang permit daw ng magrarally rito sa White Plains ay hanggang 10:00 ng gabi mamaya. Nag-usap daw ang QCPD, QCDPOS at ang organizer na bawal ang seditious remarks o yung pag-uudyok ng pag-aaklas sa gobyerno. Ang organizer po rito sa People Power Monument Rally ay UPI o United People's Initiative na binubuo ng higit 1,000 mga retiradong pulis at sundalo. Nangako ang Secretary General nilang si Ray Valeros na walang seditious remarks mamaya. Inabisuhan na rin daw nila rito ang mga speaker nila. Pag may lumusot daw na nananawagan ng pag-aaklas, pabababain nila sa stage. Sabi ni Valeros, 300,000 na katao ang inaasahan nilang sasali sa rally rito ngayong araw. Nagpasabi na raw sa kanila na pupunta rito ang mga grupo ng PDP Laban, One Bangsamoro at mga religious group na KOJC, JIL at Iglesia ni Cristo. Welcome din daw pumunta rito ang iba pang grupo, anuman ang kulay sa politika. Ang sabi ng organizer, ang gusto nilang mangyari pagkatapos ng kanilang rally ay makinig si Pangulong Bongbong Marcos, mga senador, congressman at lahat ng elected officials sa panawagan nila kontra korupsyon. Yan muna ang latest, Pia, mula rito sa White Plains. Balik sa iyo dyan sa studio. Alright, Jonathan, alam naman natin na pag ganitong mga klaseng kilos protesta, hindi natin talaga matatansya kung gaano kahaba yung kanilang programa at kung sino yung mga inaasahan darating. Of course, may mga invited personalities pero minsan may mga biglang dumarating. Pero doon ba sa pakikipag-usap mo sa United People's Initiative, meron ba silang tansya kung hanggang anong oras tatagal itong programa nila sa People Power Monument? Ang sabi hanggang 10 p.m. sila dito kasi yun yung napagkasunduan doon sa permit. Malalaman natin mamaya kung magkakaroon ng extension doon sa permit na binigay sa kanila rito ng City Hall. Pia. Alright, at Jonathan, nakikita rin natin kasi kanina nung bago magtanghali, si Joseph sabi niya doon sa Quirino Grandstand makulimlim pero ngayon nakikita natin sa video mo tirik ang araw. Pero may mga dumarating na ba? Anong oras ba talaga sila inaasahang magsisidatingan bago mag-umpisa yung programa? 4 p.m. yung main program, ang sabi ng organizer, after lunch, actually, siguro mga 1:00 o 2:00, inaasahan na nila yung ingress, yung pagpasok ng mga rallyista dito. Pero sa mga oras na ito, kung nakita nyo rin sa likod ko, wala pa pong mga magpoprotesta dito sa may People Power Monument. Ngayon po ay tirik ang araw, pero kaya na, Pia, siguro mga bandang 10:00 ng umaga, umambon dito, pero saglit lang naman at kumulimlim. Pero sumikat na ulit yung araw hanggang sa mga oras na ito, Pia. At sabi mo nga, Jonathan, may mahigit 1,000 pulis na itinilaga dyan sa lugar na yan at nabanggit mo na meron din na naka-assign sa Batasan Pambansa sakaling magkaroon ng pagkilos doon. Pero meron bang na-monitor ang ating mga pulis na mga grupo na nagsabing nais nilang pumunta sa Batasan Pambansa? Tinanong natin dyan yung QCPD, wala naman daw nagpasabi pero naghanda lang sila kasi kahit naman daw wala mga ganito kalalaking mga kilos protesta, may mga pumupunta talaga doon sa may tapat ng House of Representatives para mag-rally simula nung pumutok itong issue ng korupsyon sa gobyerno, Pia.
Alright, Jonathan, makiki-update ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Nagbabala po ang pulisya laban sa fake news at yung po mga pekeng post online. Kasunod po yan ng maling impormasyon na kumalat na may build-up o pagtitipon na sa Mendiola malapit sa Malacanang. Inatasan po ni Acting PNP Chief and Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang cyber patrolling laban sa mga online content creator na posibleng manamantala sa 3 araw na rally. Partikular na babantayan ang mga papapakalat ng mga gawa-gawang impormasyon para galitin at hikayatin ang publiko na gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Idiniin ng PNP na walang crowd build-up na namonitor sa labas ng mga opisyal na venue ng mga rally ngayong araw. Ito naman mga kapuso, detalye sa suspensyon ng klases sa Maynila simula po bukas. Face-to-face classes po ang suspendido ayon sa Manila City Hall. At all levels po yan, simula elementarya hanggang kolehiyo, public at private schools. Tatagal po yan hanggang sa Martes, November 18. At inaatasan po ang mga paaralan na mag-shift sa alternatibong paraan ng klase. Meron pong hiwalay na aktibidad sa UP Diliman. Ito po yung Takbo Laban sa Korupsyon 2.0. Ang panawagan nila, panagutin ang lahat ng sangkot at ikulong ang mga kurakot. Nilahukan niya ng humigit kumulang 3,000 tao. At bukod sa fun run, meron ding ala jail booth kung saan may mga runner na nagbihis. Meron pong nagbihis bilang Pangulong Bongbong Marcos, meron ding nagbihis bilang Vice President Sara Duterte. May mga tarpaulin din na inilagay. Yung pong may mga mukha ng mga personalidad, kabilang ang ilang isinasangkot na opisyal o dating opisyal at mga kontratista. Mga kapuso, yan po muna ang latest ngayon sa mga pagtitipon sa Luneta at sa EDSA People Power Monument. Antabayanan po ang iba pang update mamaya sa mga online platform ng GMA Integrated News at sa 24 Oras Weekend. Magandang hapon po.